Muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Deuteronomy chapter 30 at ang akin pong isi-share ito po sa verses 1 to 3 at ang sinasabi nga po sa talatang ito, mga kondisyon sa mga pagpapala at pananambalik sa bansa. Dahil pahayag ko na sa inyo ang mga pagpapala at mga sumpa, piliin ninyo kung alin ang gusto ninyo. Kapag nangyari na sa inyo ang mga ito at naninirahan na kayo sa mga bansang bumihag sa inyo, maalala ninyo mga bagay na ito. Kapag kayo at ang mga anak ninyo ay nanambalik kay Yahweh upang buong pusong kaluluwang sundin ang kanyang mga utos na aking binabanggit sa inyo ngayon, kahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayong muli mula sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganahin. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo po magsishare sa ating daily devotion dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 4 hanggang 6. Kung ang bihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mula rooy titipunin ka ng Panginoon mong Diyos. At mula rooy kukunin ka at dadaling ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na inari ng iyong magulang. At iyong aariin at gagawang kanya ng mabuti at pararamihin kanya ng higit kaysa iyong mga magulang. At tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa upang ikaw ay mabuhay. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay chapter 30, Deuteronomy verse 7 to 8. At lahat ng mga sumpang ito ng Panginoon mong Diyos ay isa sa iyong mga kaaway at sa kanila na nagpupuot sa iyo na nagsiusig sa iyo. At ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon. At iyong gagawin ang lahat ng kaniyang mga utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Amen. Babasahin ko po Deuteronomy chapter 30 verse 9 to 11. At pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, sa bunga ng iyong katawan, at sa anak ng iyong bakahan, at sa bunga ng iyong lupa, sa ikabubuti, sapagat pagagalakin ka uli ng Panginoon, sa ikabubuti mo, gaya ng kaniyang iginalak sa iyong mga magulang, kung iyong susunduin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang tuparin mo ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatutunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautasan, kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Sapagat ang utos na ito na aking inutos sa iyon sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo ni malalayo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Deuteronomio Kapitulo 30 versikulo 12 hanggang 14. Ito po ang sinasabi: wala ito sa langit para magtanong kayo, sino ba ang akyat sa langit para kunin ito at ipahayag sa atin upang masunod natin? Wala rin naman ito sa kabilang ng dagat para magtanong kayo, sino ba ang tatawid sa dagat para kunin ito at ipahayag sa atin upang masunod natin? Nasa inyo ito, sa bibig at puso ninyo, kaya sundin ninyo ito. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Deuteronomy chapter 30 verse 15 to 17. Makinig kayo, sa araw na ito
pinapapili ko kayo. Buhay o kamatayan, kasaganan o kahirapan, inuutosan ko kayo ngayon na mahalin ang Panginoon ng inyong Diyos, na namumuhay ayon sa kanyang pamamaraan at sundin ang kanyang mga utos at tuntunin. Kung gagawin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal at dadami, at pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing titirhan at aangkinin ninyo. Ngunit kung tatalikod kayo at hindi sasunod sa Kanya, at kung sasamba kayo at paglilingkod sa ibang mga Diyos, yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi po. Ang babasahin ko po ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 30 verses 18 to 20. Sabi rito, 18. Then I warn you now that you will certainly be destroyed. You will not live a long, good life in the land you are crossing the Jordan to occupy. Today I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you will choose life so that you and your descendants might live. You can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. This is the key to your life, and if you love and obey the Lord, you will live long in the land the Lord swore to give your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob. Purihin na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.